sabihin ng kultura. Ito'y mga idea. Alam po ninyo yung kingdom ng Panginoon ay meron pong yan kabahagi na rin ng kultura. Kung di natin alam gamitin ang kultura, yan po yan ay tayo po ay it is being the trap sa atin bilang pong mga totoong sumusunod sa Panginoon. Sometimes kapag tayo po ang kultura ay kasama doon ng tradisyon. Kasama na doon yung mga ginagawa natin, no? Kasama na doon paano tayo nabubuhay na bilang po mga Kristiyano o mga mananampalataya, no? Yan po yan ay pinaiting ng kultura ang ating buhay pananampalataya because of that culture. Okay? Kung ano ba yung mga naunang paniniwala ng ating mga ninuno, kagaya po ng nangyari, kagaya po kay Timothy, no? Yan po ang kanyang pananampalataya, yan po ay meron tinanggalin niya. Sa kanyang lola at saka sa kanyang nanay. Okay? Ibig sabihin, through that kind of culture, na assimilate po sa kanya yung patungkol sa pananampalataya ang totoo. Okay? Kaya kung di natin alam, o gamitin o paano natin nilagay ang sarili natin, based on our culture today, ay marami po tayo po mamimiss natin ang totoong pagkilala sa Panginoon. Marami po mga Christian ngayon, they are called Christian, but they are living most of the time and dominant sa buhay po nila yung kultura. Kaya dito ay titignan natin kung ano po yung maaari pong magiging level natin. Actually, ang message nito, hindi po yung main purpose niya to level you. Kung ganito mong sa level you kung ano po yung ating paniniwala. No? Hindi po yun. No? Kaya dito ay ang kultura, ito yung ideya, kaugalian, at panglipunang pang-uugali ng isang particular na tao o lipunan. So ngayon, makikita natin ang mga ugali ng mga ibang Kristiyano, di ba? Dahil po sila ay under sila ng kultura. Wala na sila doon sa tinatawag nilang talagang yung pagmamalasakit sa salita ng Panginoon. Basta kung ano po yung mindset nila, yan po yung alang sinusunod. Ibig sabihin, you are under your own culture. Di po pwedeng mamuna yung tradisyon kaysa salita ng Panginoon. Kailangan madimilis ang tradisyon o madimilis ang ating sarili nating idea when it comes to the Word of God. It will be dominate us. Ang salita ng Panginoon sa buhay natin dapat. Dapat kaya po yung mga totoong the followers of Christ, kailangan dominante ang Word of God. Hindi po yung dominante yung ating sarili nating idea. And, ngunit bakit ano ba ang dahilan na makikilala ng mga tao na Kristiyano nga sila? Ano bang mga dahilan? Okay. Pero ayaw naman nilang sumunod kay Jesus. Marami po kasi mga tinatawag na Kristiyano, pero hindi naman sila ulit sumusunod sa ating Panginoon. Una, meron po siyang dahilan dahil lumaki sila sa isang Kristiyanong bansa. So, yung mga totoong Kristiyano lamang, yung totoong yung makikita mo na sila'y sumusunod sa turo ng ating Panginoon at ikinamumuhay pa. No? Kaya dito, at ang pangalawa, ang mga magulang nila ay Kristiyano. Tinataguyod nila ang mga pagpapahalagang Kristyanismo, kagaya po ng mga Christian values. Kapag matatawag siyang Kristiyano ang isang bata, kung yan po yan ay dahil po sa alam turo ng mga magulang, kagaya na nangyari kay Timothy, no? Si Timothy ay, lahat yan ay pinanggalingan ng kanyang mga magulang, kanyang lola, dahil sila po ay masugid na tagapaglingkod ng Panginoon. The Church of Ephesus, sila po naglilingkod doon, kanya pong si Timothy, no? At ang pangatlo, naniniwala sila sa turo ni Jesus, no? Naniniwala sila sa turo ni Jesus, pero hindi lang basta-basta naniniwala sa turo ni Jesus. Kailangan niya merong action.
Importante yung action kaysa sa mga impormasyon na nakukuha natin. Anong kahalagahan ng impormasyon kung hindi po ito nagkakaroon ng benepisyo sa buhay mo? Di ba? Anong kahalagahan ng pagre-regime kung puro impormasyon lang pero wala kang ginagawa sa pagre-regime? Pero kung nabigyan ka ng impormasyon, pagkatapos yun ay gagawin mo, siyempre with discipline, with sacrifice. Kahit nga yung pagiging Kristiyano ay merong sakripisyo at merong pagdidisiplina sa sarili. Di ba? Kasi ang napakaganda sa pagiging Kristiyano, wala na tayong ibang gagawin when it comes to salvation. Ang gagawin na lang natin, ang tungkulin natin as a followers of Christ, as a Christian. Kagaya po ng pagka-attend tuwing linggo. Pag-aaral ng salita ng Panginoon online sa Bible study. Maging sa ating prayer meeting, maging sa ating devotion. O kaya kung meron kayong personal devotion. Yan po yung dapat natin gawin. Pero, ginagawa mo ay padalampas sa ulan. Okay? Napakadalang. Kaya yan ay yung pong bagay na yun ay magkakaroon ng question ang buhay natin para mapalataya. Paano natin masasabi we are under the kingdom of God? Kung hindi tayo sumusunod ayon sa sinasabi ng ating hari. Sabi natin, we are under the kingdom of God. Yes. Totoo yun. Biblically speaking, yan po yan sinasabi. Pero, hindi tayo sumusunod. Dapat sumunod ka when it comes of the kingdom. Ha?